lang, nagtataka ako, dati-dati siya magagalit siya. Hindi siya umiimik. Sabi niya, pang siguro nag-iisip siya yung mga kung ano yung nangyari. Pero walang mean word na galing sa kanya. Basta ang sinabi sa kanya, we should not dwell in the past. We have to move forward. Binuksan nung Pangulong Arroyo po yung Malacanang para ipakita yung iba na ho naman ang itsura nung presidensya, yung tinirhan niya po at itong ang Pangulo. Pero nandun pa rin yung bakas ng kung ano daw po yung naging pamumuhay niyo noon. Comment lang po. Alam niyo kasi si Era. Makahirap pero maluho daw. Hindi. Alam mo yung sinasabi na 10 million yung sa kitchen. Yung kitchen, hindi na renovate that. Walang renovation na ginagawa na. We never spent 10 million in that kitchen. Kaya kasi nandiyan na yung mga refrigerator eh. Pinalinis lang namin yun. Kasi sabi namin, 10 million na sinasabi nila. Okay, pero yung taste ko ng dating first family, may pagka-expensive daw yung taste. Sino? Si Erap daw, masyado daw Hindi si Era. si Erap. Gusto niya ang mga magagandang taste. Yun. Pero naman, kasi naman, may pera naman talaga siya eh. Na pwede niya Weakness talaga niya. alin? Magagandang things, magagandang furniture sa bahay. Kaya yung talagang comfortable sa kanya. Ma'am, ang correspondence po, paborito po ng mga kalaban ninyo. Ano pong, baka may gusto kayong sabihin, ma'am? Ko alam. Baka po may gusto kayong sabihin. Kami po ang takbuhan ng mga gustong Ano sa inyo? lumaban sa inyong dating. Ngayon po pwede nyo siyang harapin sa amin. Ano pong gusto ninyo sabihin, ma'am? Wala, I don't know. Any kind words for them? Correspondence ba kayo? Wala. I'm wishing them also the best. Kung ano yung kasi ang Diyos lang naman ang may niyan eh, di ba? May gawa niyan, Diyos din ang gagawa ng paraan, di ba? Interview po kami sa inyo. Sino po pwede namin tawagan? May malaking rally sila sa gabing iyon at darating daw ang nasipang Pangulong Joseph Estrada para patunayang dito sa Benguet, nasa kanila nga ang puwersa ng masa. Kung nakakagulat ang naglalakihang sasakyan sa convoy ni Loy, ganun din ang sumalubong sa amin sa di kalayuan. Magagarang sasakyang pangkampanya ng mga kandidato ng People Power Coalition. Imbes na outdoor rally, pinulong na lang ng PPC ang mga leader at supporters nila sa Benguet. Hindi rin kumpleto ang mga kandidato ng PPC. Sadya daw humihiwalay ang iba para mas masudsod ang mga lugar na hindi nila baluarte. 13-0 ang panawagan ng PPC. Hangat nila ang suporta ng People Power sa botohan sa Mayo. Pero sa unang sigwada pa lang ng kampanya, marami na ang nagdududang kayang abutin ang 13-0. Medyo mahirap pero pwedeng magawa. Pero we need to do a lot more and to work a lot more para makuha yan. Dahil sa marami ding marunong sa kabila, kaya kailangan talagang tulak ng gusto. Kaya ako pag tinatanong, sabi ko hindi pwedeng 13-0. Realistic kayo. 12-1. Sino yung one na yun? 12 ang People Power Coalition. Yung 1 si Juan Flavier. Ito ang baluarte ni Flavier. Siya ang anak ng Cordillera na mahal ng mga botante sa maraming panig ng bansa. Mas simple na ang kanyang kampanya ngayon. Hindi na parang circus o vaudeville gaya noon. Ang aking experience yan eh. Pag tinulungan mo, tutulungan ka rin. At saka pagka kwinela mo sila, at the end of the day, ikukwela ka rin nila. At aminado siya na iba ang labanan sa EDSA at iba naman ang eleksyon. All I know is that kaming mga na-expose sa impeachment, we are ahead of the game. Si Joker Arroyo, noon hindi, walang ganong reaction. Ngayon, sabihin mo Joker Arroyo, prosecutor ng bayan. Kung mamalasin ng PPC at di makuha ang 13-0, isa sa malamang natatamaan ay si dating Gobernador Obet Pagdanganan. Pero kumpiyansa pa rin siyang matalino ang mga botante. Yung sinasabing bobong botante, hindi ako naniwala ron eh. Ang problema kasi is how to reach as many Filipinos
voters as possible in so short a time. At yan lumalamang sa kasalukuyang sistema, yung mga kilala na. May formula daw para maipanalo ang buong ticket ng PPC. Parang po pagka nagdalahan yan, maaaring manalo kayo lahat. Naniniwala ho kayo doon? Talaga, walang politika ka-Albert. No. Yan ay proven yan. Kasi politiko na ako matagal eh. At nakita ko sa Bulacan yan, kapag nagdalahan talaga, naipapanalo namin ang buong ticket. Pag nagdalahan. Paano pag naglaglagan? Isang realidad dyan. Naglaglagan hanggang sa bandang huli. Meron nangyayaring ganyan. Doon na nga. Sayang at wala dito si Kiko Pangilinan. Gusto sana naming makita ang magic ng kanyang asawang si Sharon na umano'y secret weapon ng PPC. Sayang din at wala si Vilma Santos. Kasama din sa arsenal ng partido si Ate V, ang kabiyak at alas sa politika ni Ralph Recto. Ito pa lang si Congressman Rec, kasalukuyang kausap ngayon, yung mga market stall owners ng Baguio. Okay. Mga Ilocano. Hindi, Batanggenyo. So, traditionally pala, kahit sa sulok ng Pilipinas, yung mga Batanggenyo, kung saan man sila mapunta, negosyo pinapasukan nila, Nagtitinda ng ito yung mga palengke. hindi lang sa palengke, kahit sa mga piyesta-piyesta sa mga benda, Batanggenyo yun. Batanggenyo yan. Ano kaya pinag-uusapan nila? Kahit wala daw si V, lagi namang nandyan ang mga kababayan niya. Kahit isang parte daw ng bansa, laging merong samahan ng mga Batanggenyo. Kung pupunta ka sa iba't ibang syudad sa buong Pilipinas, ang kadalasan presidente ng Market Vendors Association, Batanggenyo. Ang biro ko nga lagi ko sinasabi, malaking utang na loob ng Pilipinas sa Batanggenyo. Nasabi sa akin, bakit? Dahil sa pagtitinda namin ng kulambo. Kung walang Batanggenyo nagbebenta ng kulambo, lahat tayo may malaria na. Eleksyon daw ang isa sa pinakamasaya, magulo, maingay na piyesta sa bansa. At di lalampas ng 2 taon, meron na namang halalan. Ang tanong, mas tumatalino na ba ang mga botante? Sa survey na ipinagawa ng ABS-CBN, malaking porsyento ng mga Pilipino naniniwala dapat parusahan si dating Pangulong Presidente Estrada. Pero 29% ang naniniwala na maliit lang yung nagawa niyang kasalanan sa bayan at hindi siya dapat ikulong ng matagal. Malaking bagay ito na dahil dun sa mga isinampang kaso sa kanya, parang marami pa rin ng mga Pilipino hindi naniniwala. Ano ibig sabihin nun? Alam mo, may nakausap na ako ang taxi driver. Sinabi niya, hindi naman ganun kalala yung ginawa ni Erap. Kasi hindi naman daw siya sa kabangbayan nagnakaw. Pinaghirapan pa nga raw niya yung ninakaw niya sa wedding. Masakit sasabihin, pero bobo ba ang botante? Oo. Yung tanong na bobo ba yung kandidato?